Konnichiwa minasang! Ito nga yung unang beses na kumain kami ng ramen dito sa Japan. At hindi namin inakala na ang maliit na pwesto na ito ay isa palang maliit na restaurant na kung saan mayroong nagsaserve ng mainit-init na ramen at masarap pa. Pumasok na nga kami sa loob dahil gutom na rin kami at bumungad sa amin ang mag-asawang ito na sila palang may-ari ng restaurant na ito. At the same time, sila rin yung gumagawa at nagsiserve ng ramen para sa mga customers nila. Winter season kasi nung nag-flight kami dito sa Japan, kaya ang cravings talaga namin mga trainees is ramen. Ramen na masarap at kayang-kaya ng bulsa. For only 500 yen or 191 pesos in Philippine money, pwede mo nang maranasan ang kumain ng ramen dito sa Japan. Rest day pala namin nung time na yan, kaya nagpasya kaming magkakaklase na maglakad-lakad at maghanap nga ng makakainan ng ramen dahil hindi rin kami nag-lunch nung time na yan. At sakto nga na may kaklase kami na kumain na dito before at nirecommend nila sa amin dahil mura na nga, masarap pa daw at satisfying yung ramen nila dito. Kaya ayan, napunta kami dyan. O-order pa sana kami ng gohan dyan or ng rice dahil feeling nga namin gutom na gutom kami at hindi kami kumain ng tanghalian. Pero nung nakita namin yung servings nila, hindi na kami umorder kasi baka hindi namin maubos. Malaki yung servings nila. At depende sa inyo kung papadagdagan nyo ng iba't ibang klase ng toppings. Pero may additional na yung bayad nun. Isa nga rin sa napansin namin dito sa Japan is age doesn't matter. Hanggat kaya ng isang tao na magtrabaho or mag-business, go na go pa rin. Bihira lang din kami makakita ng mga bata dito or kabataan. Dahil karaniwan na nakikita namin is mga tatay or nanay na talaga namang nagsusumikap sa pagtatrabaho nila. Anyway, ayan nga pala yung space nila nanay at tatay. Kaya ang kaya lang nilang i-accommodate is maximum of 10 person. Kung medyo marami kayo, talaga kailangan nyo magantay. Kalipas ang ilang minuto, ayan na nga, na-serve na ang ramen natin. At ako naman, na lamig ay nag-ready na rin para kainin ang ramen na ito. Nilagyan ko muna ng paminta kasi syempre, spicy lover tayo. Masarap yung humahagod sa lalamunan. Ayun nga, regarding sa age ng mga Nihonjin, ang kwento-kwento is nagtatrabaho lang talaga sila dito, trabaho ng trabaho, hanggang sa ma-reach nila yung age na magiging pensyonado na sila. Kumbaga sa kasabihan, tanim lang sila ng tanim habang kabataan para pagtanda, may aanihin sila. Gumamit na nga rin ako ng chopstick dyan para mas madali ko makuha ang pansit ng ramen or yung noodles. At alam niyo ba na sa paraan ng pagkain mo ng ramen dito sa Japan, malalaman ng mga nagtitinda kung nasarapan ka ba talaga o hindi sa kinakain mo. The more na malakas daw yung tunog ng paghigop mo ng sabaw is the more na nasasarapan ka daw sa luto nila. At sa paraan ng pagkain mo ng noodles, malalaman nila kung gustong-gusto mo ba talaga yung sinerve nilang ramen. Dapat daw dire-diretso at hindi daw mapuputol yung noodles. From this to this. Before and after tells it all. Yan lang, matane!